tumalon tayo dito, no, sa susunod nating talakayin. Ito. Sabi rito ng politico.com.ph ngayong araw na to, no, lahat ng involved senators tag in flood control mess covered by BIR probe. Dali kayo rito. Senators who have been tagged in the flood control mess are also being investigated by the Bureau of Internal Revenue. Meron po tayong mga iniimbestigahan. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. revealed to reporters at the Department of Justice on Thursday, November 6. Hindi ko masabi kung ilan, pero lahat po ng involved dito, he added. The commissioner pointed out that not only senators, tinitingnan po natin ang lahat. Lumagi said the BIR has also asked commissions on elections for statements of contributions and expenditures of candidates. Ang lahat ng kandidato, pag kumandidato, kinakailangan nilang i-report sa BIR kung ano ang mga natanggap nila at kung magkano ang ginastos nila. He explained. Kung may natira man yan, ay kinakailangan din lang ng buwis doon sa natirang natanggap nila na hindi ginastos at kinakailangan din nila magbayad ng tax dyan, added the commissioner. O yan, medyo magigil na rin, no? Etong BIR, maganda yan, no? Kasi alam nyo naman kung ano ang talagang nagiging pundasyon, no? At pinagkukunan ng budget ng ating bansa. Of course, dyan yan, isa sa pinakamalaking pinagkukunan is talagang yung buwis. Yan yun. So maganda to, no, kung nababalitaan natin na talagang nag-iimbestiga rin yung BIR dun sa mga lahat ng mga involved. So dapat, pero hindi lang dapat yung mga involved. Lahat. No? Kaso yung senator siguro dapat yung mga diskaya lalong-lalo na. Tingnan natin, no? Mukhang ang sarap habulin noon. 1 billion daw yung kinita nila nung isang taon. Kung yun ang hahabulin, yun ang iimbestigahan mo ng tax, yun, umaamin na. Hindi mo na kailangan imbestigahan yun. Ang kailangan mo na lang imbestigahan is kung talaga bang okay yung declaration nila ng taxes na binayaran. Si Dennis Trillo, check nyo. Nagyayabang eh. Hindi, karapatan niya naman magsalita, malaki tax niya. No? Pero kagaya ko nung sinasabi ko, yung tax yan, justice yan, no? Hindi yan malaki, maliit. Basta tamang bayad ng buwis, sapat na yan. Yan, meron ka ng, hindi naman pribilehiyo para sumbatan, no? Kundi, enough na yan para at least maging kritiko ka, no? Kung saan napupunta yung ating mga ibinabayad na buwis. So, ayan, ako naniniwala naman ako, no, na may karapatan na lahat, no, na umusig, lalo na yung mga taxpayers diyan, na tanungin kung saan napupunta yung ating mga taxes. No, hindi lang sila vice ganda, hindi lang yung mga artista na nagde-declare ng kanilang mga taxes. No, tayo din yung mga mamamayan, bumili ka ng pagkain, may tax yan. Bumili ka sa tindahan, may tax. No? Pero pag magiging kritiko ka, konting respeto. Pero kung DDS ka, okay lang yan. We understand. No? Kaya, so dyan yung BIR, sana hindi lang yung mga senador, no, kundi lahat sana. Hindi lang yung mga nandyan sa mess ng BIR, and then hindi lang sana yung wag nating iparating doon sa mga tao na para sumasakay lang tayo dahil hot issue. So yan din yung hinahabol natin. I do believe na may sapat namang kakayahan, no, yung BIR para mag-imbestiga. So do your work, hanggang doon na lang yon. Kung krito ka, dagdagan mo ng talino.
Napakagaling naman. Dagdagan nyo ng talino. Ha? Dagdagan nyo ng madaming talino. Pagkakritiko kayo. Para at least, mas maging kapaki-pakinabang yung pagkikriticize mo dun sa mahal na sa ating gobyerno. No? Malaking tulong din naman yan. No? So, check and balance. Yun yung I think that's the right term. Yun yung ganap ng mga kritiko para at least meron mag-check and balance dun sa mga ganap at saka sa mga nangyayari. Talon tayo dito sa susunod nating topic. Ano ba sabi rito? Sige nga, talakayin natin to kahit. Ang sabi rito ng Billionaire News Channel, dito sa susunod nating balita, clear political ties to the Duterte family and their allies. ACT Teacher Representative Antonio Tino fired back at Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Medyo mainit ngayon si ang tawag dito? Congressman Antonio Tino, Deputy Minority Leader. Medyo mainit siya. Talagang panay ang pag-iimbestiga niya. Sana wag kang tatakbo sa mas mataas na posisyon, ha. Hindi naman. Hindi kasi usually ganun no. Pag biglang nag-iingay yung mga politician, pag nagmamagalong, tatakbo pa. Hindi, di ba ganun. Pagka mga nagmamagalong, pero maaga pa naman So, sana hindi hangad niyang gawin, talagang gusto niya lang gampanan yung trabaho niya. And so kung may isang congressman na gumaganap sa kanyang trabaho, sa kanyang tungkulin and taking an extra mile para tulungan yung bansa natin, panalo tayo dyan. So eto, basahin natin para mas masaya. Doon kagad napunta sa posibleng pagtakbo plausible. Basta pag nagmamagalong, alam nyo na, nagmamagalong. Ano ba yung nagmamagalong? Nagmamagalong sa media. Lagi nagpapakita sa media. Kahit hindi siya kasali, nagmamagalong sa investigasyon. Tae-tae. Pagka medyo nababanatan, biglang nagkikwit. I struck a nerve, sabi. Yan ang nagmamagalong. Kaya ako, marami naman talaga nagmamagalong, kaya lang iwasan nyo, wag nyong gawing yan. Habit, yung pagmamagalong. Hindi maganda yan.